Okay, magandang gabi po sa ating lahat at pag-uusapan po natin ngayon, matindi ito, na itong si Senator Bato de la Rosa ay sinalakay ang kanyang bahay di umano dyan sa Angeles. Yan, pag-uusapan natin yan kasi po grabe na talaga ang administrasyong ito. Talagang they are really desperate for Bato de la Rosa na mapunta sa ICC. Mamaya pag-usapan natin yan, ha. Importante yan kasi alam niyo naman itong si Senator Bato nakasalalay po sa atin ang sobereintiya ng Pilipinas. Ibig sabihin, wala na pong respeto ang administrasyon na ito sa ating lahat. Dahil meron pong isusuko na Pilipino sa mga dayuhan. And that is very a big insult to us. Okay? Pag-usapan natin yan mamaya. At heto, breaking news. Si Bongbong Marcos at itong si John Vic Rimulya nag-away na. Eto, ano kaya ang pinag-awayan ng dalawa? Mamaya ipapakita ko yung balita na yan at itatalakay rin natin yan. At heto pa, pag-usapan natin itong si Senator Marcoleta, no? In interview ng media at meron po siyang sinabi patungkol kay Erwin Tulfo. Okay? Kasi naman itong si Erwin Tulfo, siyempre sablay naman ito. Ito yung tipong senador na galing-galingan pero wala namang laman yung utak. Okay? Alam naman natin kung ano yung background ni Erwin Tulfo, di ba? Yan ang pag-uusapan natin mamaya, no? At pag-usapan din natin ang trust rating ni Bongbong Marcos na nagkaroon po ng reaksyon itong si Attorney Harry Roque. Bakit bumagsak si BBM? So yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong gabi na ito. Bago ang lahat, like and share this video para kakalat ito sa taong bayan, makatulong kayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo, okay? Para updated kayo lagi sa ating mga trending na mga balita. Libre lang mag-subscribe, walang bayad yan. Okay, pero bago ang lahat, no? Gusto kong magpapasalamat muna dito sa mga laging nakaabang sa ating mga videos. Hernan Kapate, Sir Donmar TV, avid fan nyo ako. Lagi akong nanonood ng vlog ninyo. Pwede po ba mag-suggest? Nakakainis po kasi yung laging may tumatawa sa vlog ninyo. Wala. Ano yan ma'am? Pasensya na po ha kasi kailangan po nating lagyan ng mga ganon, mga effects, no? As much as possible, tatanggalin ko yan pero ang sa akin lang ano yan parang hindi mag-dry yung ating vlog. Okay? Pasensya ka na, Hernan Kapati, ha? Shoutout sa inyo at mag-ingat-ingat ka dyan. Maria Honor. Hello, Kuya Donmar TV. Kamusta ka na? Ngayon kayo dyan, mahirap dyan. I'm watching from Ohio. Hindi ko maintindihan yung ano. Hello po sa inyo. Shoutout po sa iyo, Ma'am Maria. Ayan. Albert Caminade o Caminade. Great day po, Sir Donmar. Kumusta na po? Ayan, okay lang tayo, no? Nag-a-update lagi dito sa ating mga audience. Ayan. Ma'am Bel, present na naman yung aking kaibigan, Ma'am Bel. Maya na ako mag-comment. Ayan. Relax ka lang dyan, Ma'am Bel. Menchi Verdan, good morning po, Donmar. Watching from Kuwait. Ayan, ingat-ingat po kayo dyan sa Kuwait, ma'am, ha? At sa mga kababayan natin dyan sa Kuwait, mga OFWs, hello po sa inyong lahat. Ayan. So heto, simulan na natin kaagad. Kasi po, kanina, hinanap na nila si Bato at pinuntahan raw nila yung kung saan nakatira si Bato. Hideout raw yan ni Bato. Ito, panoorin ninyo kasi nakakatawa po itong mga PNP na ito o mga CIDG ba ito o mga NBI. Nakakatawa po sila. Ito. Sinalakay ng pinagsamang puwersa ng NBI at PNP-CIDG ang isang bahay sa Angeles City, Pampanga. Pinaniniwalaan daw itong hideout ng tinutugis na si Senator Bato de la Rosa. Ayon sa Barangay Balibago, mag-aalas sa isang umaga kanina nang makipag-ugnayan sa kanila ang mga otoridad para sa isasagawang law enforcement at search operations. Hinahanap raw sa isang subdivision doon ang sasakyan. Yan makikita mo isang unan, meron pong katre, ayan, yung kortina medyo parang ano lang yan hindi luxurious, parang isang habo lang yan pero kung totoo bang hideout na yan, parang ordinaryong bahay lang yan, no?
So tingnan lang natin. Mamaya, mayroon tayong komentaryo dyan. Nagsilbing backup vehicle nung sumakay si De La Rosa sa kotse ni Senator Robin Padilla paalis ng Senado noong May 14. Hinahanap rin daw sa lugar ang isa pang pick-up vehicle na pag-aari umano ng isang Lakay Carino na tsuhin daw ni Senator Padilla. Bigong makita roon ng senador at ang mga hinahanap na sasakyan. Samantala, binawi na ng PNP Firearms and Explosives Office ang lisensya at registration ng mga baril ni De La Rosa. Ayon sa revocation order, 117 baril ang nakapangalan kay De La Rosa. Agad-agad pinasusuko ng mga pulis ang lisensya ng mga ito. Una nang hiniling ng NBI ang license revocation matapos ituring na armado at mapanganib ang senador. Tinutugis ngayon si De La Rosa para isilbi ang arrest warrant mula sa International Criminal Court para sa kasong crimes against humanity of murder. Mga kapatid, Ruth Cabalco para sa... Okay, so ayan na po, no? Sinalakay si Senator Bato. Ito lang yung comment ko dyan. Ang CIDG, hindi ko maiintindihan kung saan sila nakakuha ng information na yan po ang hideout ni Senator Bato. Hindi ko lang rin lubos maisip kung bakit naman dyan pa talaga ang napili nila na hideout ni Bato. Kasi po, si Senator Bato, sabihin ko sa inyo mga taga CIDG o yung mga NBI, PNP, hanap kayo ng hanap ni Bato, di ba? Ang sa akin, baka nakalimutan ninyo na itong si Senator Bato de la Rosa was once as Chief PNP. At sundalo ito. Okay? So, syempre, alam yan ni Senator Bato de la Rosa kung ano yung mga galaw ninyo. Ika nga, kumbaga, Bato is 10 times 10 times away o 10 times ahead sa inyong mga pinag-iisip dyan si IDG. Ito ha, ito opinion ko ito, analysis ko ito ha, hindi nyo mahahanap si Bato. Yun lang. Mahirap yan. Kasi alam ni Bato ang proseso niyan. Paano gagamitin ang mga intelligence, sino yung mga taong dapat questionin kung saan si Bato, ano ang mga posible ninyong gagawin through technology. Kasi ako, si Bato, alam niya lahat yan. For sure, si Bato, ang kanyang mga cellphones, lahat niyan, naka-off yan lahat. Hindi ako maniniwala na kasi alam natin yan eh. Kasi yung ano pa lang, yung telepono natin, malalaman yung MAC address niyan. Meron niyang MAC address. Yung IP address nga. MAC address, IP address, malalaman yan kung saan. So, hindi yan gagamit si Bato ng telepono. At isa pa, hindi yan pupunta si Bato sa kanyang hideout. Predictable. Kapag ganyan, pupuntahan yung mga kamag-anak ni Bato, hindi yan mangyayari. Hindi yan maiisip ni Bato. Alam yan ni Bato. Si Bantag nga, di ba? Si General Bantag hanggang ngayon, puro lang sila haka-haka na, si Bantag nandito, nandyan, nandito. Pero wala naman, hindi naman nila nakita. Itong mga dating mga nagtatrabaho sa mga kapulisan, sa mga authorities, kapag yan ay nagtago, ang hirap yan. Yun ang masasabi ko dyan, ang hirap dyan. Ako sasabihin ng mga media, sasabihin ng mga dilawan, sasabihin ng mga loyalista na si Bato raw ay lumabag sa batas, nagtago sa batas. Bobo ba kayo? Yun lang ang masasabi ko. Si Bato, ano yan? Very dedicated yan sa flag ng Pilipinas. Binuhis niya ang kanyang buhay bago siya naging senador.
Okay? He loved the Philippines. At isa pa, loyal yan sa bansang Pilipinas. Ngayon, kung ang question is, magpapa-aresto ba siya sa kamay ng mga otoridad sa bansa natin ngayon? Hindi. Why? Because alam naman natin ang ano po yung ugat nitong problema na ito. ICC. Ang ICC po ay dayuhan yan. Iba yung batas ng ICC, iba yung batas ng Pilipinas. Insulto naman siguro sa atin yan na magpapahuli ka. Naiinsulto na nga tayo sa nangyari kay Tatay Digong eh. 'Di ba? Kaya I believe Bato will not come out unless siguro kung hindi na si Bongbong Marcos ang presidente. Yan ang analysis ko diyan, ha. Oh. Kasi halata naman, sir, kaliwat kanan kaliwat kanan ng mga kaalyado ni Duterte, lahat naman kinakasuhan. Attorney Harry Roque. Oh. Ngayon naman may plano na naman sila kay Robin Padilla. Nakakatawa nga eh. Kaya no wonder ikaw, Bongbong Marcos, bababa talaga yung rating mo. 'Di ba? Hindi mo mabiblame ang taong bayan bakit sila galit sa iyo. Oh. Imagine that one from -3 naging -15 ka na sa trust rating. That means a lot. Bongbong Marcos. Now, itong ginagawa nila kay Bato de la Rosa, lalong bababa yung rating ni BBM. Kahit araw-arawin mo pang mamigay ka ng bigas at ayuda, hindi yan ang solusyon, BBM, natataas yung rating mo. Magtrabaho ka kasi, sir. Wag puros pa-epal, wag puros pakitang tao, plastic ka eh. Stop politicking. 'Di ba? Lagi mong inuuna eh. Kaya nga, itong pangalawang video na ipapakita ko sa inyo, inis na itong si BBM daw. Di umano, ha? Inis na siya dito sa mga gusto niyang ipakulong. So, tama talaga yung sinabi ni Senator Amy Marcos na arestuhin si Bato at all cost doon sa nangyari doon sa Senado, 'di ba? Kung maalala ninyo, binanggit yan ni Senator Amy. Wala nang pakialam kung sino yung maggurgor diyan sa loob ng Senado, basta si Bato arestuhin. Ganyan ka desperado si BBM. Oh, kasi ang layunin niyan, no? Ang pulot dulo niyan, bakit dinamay na si Bato diyan sa AGK ni Duterte? Para si Bato de la Rosa, kapag mahuli yan sa ICC, hindi na yan makabalik dito sa Pilipinas. At kung hindi na yan makabalik dito sa Pilipinas, ang mangyayari niyan, pagdating ng impeachment na botohan, hindi na makaboto si Senator Bato. Hindi ba nyo ba inisip, BBM, na kahit hindi makaboto si Senator Bato, mananalo pa rin yung mababasura pa rin ang impeachment na yan? Kailangan ng 16 votes. Sa tingin mo, aabot ng 16 votes yung impeachment na yan? Hindi. No, kung hindi yan si BP Sara ma-impeach, si BP Sara ay maging presidente ng Pilipinas. Kaya galit na galit siya ngayon kay John Vic Rimulya. Nag-away na raw silang dalawa. Oh. Nag-away na raw silang dalawa. Gusto na raw niyang palitan itong si John Vic Rimulya. Oh, may video akong ipapakita. Gusto na raw niyang palitan kasi si Roque hindi na aresto. Si Zaldico hindi raw na aresto. Si Bato hindi raw na aresto. Si Atong Ang hindi raw na aresto. Kaya galit na galit raw itong si BBM ngayon kay John Vic Rimulya. Gaano yan katotoo? Ito po ang balita patungkol dyan. Panoorin ninyo. Nauubos na umano ang pasensya ni PBBM kay DILG Secretary John Vic Rimulya at umabot pa raw ito sa puntong pinaalis siya sa isang press briefing sa Malacanang.
Ito'y matapos matakasan si Remulla ng ilang high-profile fugitive. Kabilang dyan si Senator Bato de la Rosa na wanted ng ICC, si Charlie Atong Ang na tinuturong mastermind sa missing Sabongeros case, si former Duterte spokesperson Harry Roque na wanted dahil sa Pogo fiasco, at si resigned Congressman Zaldico, isa sa key figures ng flood control scandal. Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, kinokonsidera na ng Pangulo na ibalik sa pwesto si dating DILG Chief Benhur Abalos. Pero tila malakas umano ang kapit ni Secretary John Vic sa pwesto dahil sa kapatid niyang si Ombudsman Boying Remulla. Manatiling nakatutok sa... So, yan po ang ngayon ha. Yan po ang trending na usap-usapan. Ako naniniwala ako dito sa informant ng Billionaire News. Totoo yan, totoo yan. Ako paniniwala ko yan, opinion ko ito. Totoo na si Bongbong Marcos inis na dito kay John Vic Remulla. Ito lang masasabi ko kay John Vic Remulla. Sir, John Vic Remulla, kung ako sa'yo, sir, bumitiw ka na sa pwesto na yan. Kasi, pagdating ng panahon na hindi na si BBM ang presidente, baka ikaw madadamay ka pa kapag kakasuhan si BBM. Kasi ang daming nilabag ni BBM sa konstitusyon natin eh. Yun lang masasabi ko, sir. Baka nakalimutan mo, John Vic Remulla, na itong si Bongbong Marcos, traidor to na pagkatao. Budolero to na pagkatao. Bakit ko nasabing traidor? Look at what happened to Attorney Vic Rodriguez. Si Attorney Vic Rodriguez, nung panahon ng kampanya ng 2022, naalala ko pa, grabe ang tulong ni Attorney Vic Rodriguez, ni BBM. Halos araw-araw si Attorney Vic Rodriguez ang humaharap po sa mga batikos ni BBM. Oh, grabe yung ika nga, siya yung anong tawag doon? Taga-sagot ni BBM sa mga batikos. Maligal man yan o hindi legal. Si Attorney Vic talaga. Pero anong ginawa niya? Kahit malakas ang kanyang ambag sa pagkapanalo ni BBM, anong ginawa? Tinanggal. Ganon lang kasimple. Kaya traidor yan si BBM eh. Another example, si VP Sara. Siya ang pinaka number one reason bakit nanalo itong si BBM. Tinulungan niya si BBM na tumakbo siya bilang Vice President. Pinuntahan pa ni Senator Amy at ni BBM doon sa Davao para suyuin si VP Sara na maging tandem. Para at least naman yung mga supporters ni VP Sara ay boboto rin kay BBM. And yet, that's one of the reason why nanalo itong si BBM. Okay? Tapos, anong ginawa niya? Anong ginawa niya kay VP Sara? Di ba? Kinontra niya ng kinontra. Alam naman natin eh. Yang mga nangyari ngayon sa House of Representatives na inaatake si VP Sara ng mga congressman doon, utos yan ng Malacanang. Utos yan. Kasi, alam naman natin at that time na si BBM, pinsan yan ni Martin Romualdez. So anytime, Marcos could have commanded Martin Romualdez na trabahoin nyo yan. Kasi delikado yan kapag mapresidente yan sa 2028. So yun ang yun ang silbi analysis ko dyan. At eto pa si former President Rodrigo Roa Duterte, pinalibing niya ang tatay ni BBM na si Marcos Sr. Nagpapasalamat pa nga si Ferdinand Marcos kasi pangarap nila yan na malibing sa libingan ng mga bayani itong si Marcos Sr. Halos lahat ng administrasyon na nagdaan, hindi malibing-libing itong si Marcos Sr. Ngayon, yung clamor
ng mga supporters ni Marcos Sr. na mailibing siya, pinagbigyan ni former President Duterte. Nilibing niya doon for a major reason. Kasi raw, sundalo itong si Marcos at pasok yan sa mga requirements na mailibing siya sa libingan ng mga bayani. So, ang mga dilawan at that time, ano sila? Galit na galit. Bakit nalibing si Marcos doon? Si BBM naman, malaking pasasalamat niya at that time na ginawa yon ni Tatay Digong. Now, ngayon, ano yung ganti niya? Ano yung sukli niya kay Tatay Digong? Pinakulong niya sa ICC. Hinayaan niya ang ICC makapasok sa Pilipinas through the Interpol at doon dinala sa ICC sa Hague na walang sapat na legal process. Mantakin nyo, ganyan siya katraidor si BBM. Kaya ikaw, John Vic Rimulya, wala ka. Akala mo, ano ka? Akala mo, John Vic Rimulya, ikaw ay ikaw ay aalagaan ng presidente? Wag kang mag-ingat ka. Learn from the history of what BBM did to his kaalyado. Yan lang ang ipapayo ko sa iyo. Okay? Ito naman, panoorin naman natin itong awayan sa Senado. Alam naman natin itong si Erwin Tulfo, galing-galingan. Akala mo na magaling siya sa batas. Nakipag-away ka pa, ha? Nakipagkompetensya ka pa kay Senator Marcoleta na batikang abogado ito, tapos ikaw, ano ka lang? Ha? Ano ka lang? Newscaster? O radio commentator ka lang? Makipagdebate ka rito? Ito po. Tingnan, pakinggan ninyo ang banat ni Senator Marcoleta. Erwin, sir, na parang minamadali daw po ninyo yung pag-tackle doon sa motion dahil nga daw po may mga ilang senador sa majority yung kakasuhan at possible makukulong din po. Yun ang kanyang iniisip. Yun ang iniisip niya. Kaya ba ayaw niya ring madaliin namin? Dahil gusto niyang may makulong. Ganun ba? Because that argument can cut both ways. So, parang tungtuwa ba siya na mayroong makulong sa amin na hindi namin magamit yun? Kung talaga ano talaga? Demonyo talaga itong si Erwin Tulfo. Para sa akin, that's my own opinion. Kung sabi niya, tuwang-tuwa siya na merong makulong sa kanila, ganun na yan. Ganun na rin yan. Mga hipokrito yung mga taong yan eh. One of these days, makarma yung mga taong yan. mamalasakit ka at we are colleagues here in one institution, dapat hindi siya magsasabi ng gano'n. Di ba? Pero ganun po bang intention, sir? Para po sa possible na makulong o wala dito? Ang sinasabi ko kanina pa, hindi dahil lamang doon. Ang sinasabi ko, maski ang COMELEC, pinayagan na nga na bumoto. Ito ay makabagong panahon na natin. Let us take advantage of modern technology. Communication, information technology. Pwede naman eh. Para sa ganun, lahat makapag-participate. You know that Congress is a deliberative body. It's a parliamentary institution. Ako dyan, hindi papayag ang minority dyan. Kasi hindi papabor sa kanila eh. Pero kung papabor yan sa kanila, if they have the political gain about that, pinayagan na yan. Di ba? So lahat dapat magampanan ng tungkulin. Bakit mo i-deny sa kanya yon? Sabi naman namin doon, under justifiable conditions or situations. So, paliliwanag na, hindi pa nga kami makapag-debate. Ako talagang gigil na sila. So, na. pwedeng lumabas po sana yun sa debate, sir? Sana nga, ganun lang. Kung hindi naman sila magbibigay ng pagkakataon na pag-usapan namin, naku, kamumusong ko pa lang, talagang akala mo yun. Parang meron silang piniprevent na may sila pala yung, ang iisipan pala nila, ganun eh.
Kami wala kaming iniisip na gano'n. Pero sir, kung sakali, justifiable reason po ba para sa virtual attendance sa sesyon? Tsaka na natin nagtatago pag-usapan niya si kung mag-a-apply Senator? nga doon sa debate namin. Pag-uusapan pa namin yung motion eh. Pero Sen, originally po ba nakaschedule na pag-usapan po yan today? Ma'am, alam mo yun, May 11 pa kung natatandaan yun. Yung mga marami sa inyo nandun. May 11 sa nangyari. Isip-isipin mo, May 11 yun ha. Yung minority, sapagkat nakuha namin ng majority, nandun sila lahat sa lounge namin. So ako naman, kinukumusta ko naman sila. Saan napunta itong mga kasama ko? Nakita ko sa... Nagbiro pa nga ako eh. Mga bossing, mukha kayong malagihay lahat. Ba't ang pupula ng... Alam niya na ibig ko sabihin. Kaya kausap ko sila. At din nung i-propose ko yun, isip-isipin mo kahit na mapupula, biglang may tumakbo agad. Talagang binabantayan na parang napaka... Is there something spectacular? Yun ang problema. Bakit parang napaka-special sa inyo? Parang bakit takot na takot ka ba kayo na i-amend natin ito? Ayaw ba ninyong i-take advantage sa modern technology? Ano ba tayo? Panahon pa ba tayo ng medieval age? Andito na yung technology. At sisihin natin ng COMELEC. Kayo naman. Pati internet ginagamit na ninyo. Pero sir, di ba magbibigay ng special favor sa ibang senador? Kasi kayo able... They could say that. Pero wag dapat silang mag-speculate. Payagan muna nila yung aming trabaho, deliberative body, parliamentary body. Ang problema, kayo alam niyo, merong isa dyan, tatayo. Pag in-interpolate mo, tatakbo. So, ngingiti ka, kilala mo, di And ba? you're referring to... Ikaw na, kilala mo sila. Tatayo siya. Pag gusto mo siyang interpolate, tatakbo siya dun sa lounge, o kaya aakyat siya, at ang karaniwang ginagawa, pupunta siya sa inyo. Interview rito, interview doon. Hindi po ganun ang Congress. Hindi po ganun ang Senate. Either nakidebate ka, kung ayaw mo makipagdebate, you have no right to become a senator of this republic. Kung mag-walk out ka, kayo po. Ngayon po, baka ang iniisip nila ngayon, parang kami na naman ang masama. Hindi po kami nag-walk out. You just imagine this. Hindi ba kami mga mature na tao na pag-usapan namin ito? Binoto po kami para pagdebatihin ang lahat ng bagay. Bakit ka mag-walk out? Bakit ka mag-walk out? Yung mandato bang binigay sa iyo ng bayan, hindi importante sa iyo. Natatakot ka bang makipagdebate? Yun ang problema nila eh. Kami po hindi kami Yan rin ang naisip ko eh. Bakit kayo mag-walk out na binayaran kayo ng taong bayan through our tax o pinagsiswelduhan kayo ng tax ng taong bayan para gumawa ng batas dyan, para magdebate dyan kung ano man ang pakay ninyo dyan sa Senado. Now, demokrasya tayo. Kung sino yung nakakarami, irespeto natin. Yan naman talaga ang meaning of democracy. 'Di ba? So bakit ngayon magwo-walk out kayo kung hindi kayo sang-ayon sa pinagdidebatehan ninyo? So you're a sore loser talaga. 'Di ba? Instead na i-defend mo ang ipinaglalaban mo, pero anong ginawa mo? Tinalikuran mo. So anong tawag nyo doon? Loser. 'Di ba? Oh, ituloy nyo yan. Pagdidebatehan nyo yan. Halatang halata na sila eh. Yan lang ang lagi kong sinasabi. Ang katotohanan ay mananaig talaga. Ayaw nila na kasi makakaboto yung mga aarestuhin. Plano nila yan eh. Arestuhin si Joel Villanueva, Robin Padilla, si Jinggoy Estrada, wala na rin si Senator Bato. Lahat na lang siguro ng majority, ipaaresto nyo lahat para kayo na ang manalo. Para tapos ang lahat. Mga kayo eh. Gagawa pa kayo ng mga bagay na para lang matupad yung mga gusto ninyo. Di ba? Hindi kami yung gumagawa. Hindi kami nag-uumpisa nito. So they just walk out and then they question the quorum. What do you think?
Pero sir, your comment No, what do you think? Your comment Teka muna. They walk out and somebody was left to just move to adjourn. What do you think? Dahil wala pang quorum. Sila nga nagbigay ng condition pa mawala ang quorum. So, plano nila yun eh. So what do you think? So what do you think, sir? Kasi kayo ang magbubutuhan. Pati kayo, ako naman, siyempre, kailangan naman magtanong naman ako sa inyo. Hindi naman ko palagi Hindi lang namin kami. pwede ikaw ang sarili namin. Kayo No, pwede namin sa I am not report asking namin. you as a reporter, but a patriotic citizen of this republic. Lahat tayo kasama rito. Gusto ko makita nyo yung distinction. Salamat po sa inyong lahat. Sir Erwin, sir, na parang minamadali daw po ninyo yung pag-tackle doon sa motion dahil nga daw po may mga ilang senador sa majority yung kakasuhan at possible makukulong din po. Yun ang kanyang iniisip. Yun ang iniisip niya. Pero Kaya ba ayaw niya ring madaliin namin? Dahil gusto niyang may makulong. Ganun ba? Bumalik na yan ha. So, very obvious. No? Grabe nga yung pag-walk out ni Erwin Tulfo, binanggit pa niya. Minadali nila yan. Kasi alam nilang may makukulong. Kung tutuusin pa nga, isasalba nyo sana itong mga kapwa ninyo mga senador. Pero parang ikinatuwa pa ninyo na aarestuhan itong mga senador. Alam nyo, sa totoo lang, sira na talaga ang institusyon ng Senado kapag ganyan ang mga asta ninyo. Actually, itong si Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Tito Soto, itong si Hontiveros, itong si Bam Aquino, sila talaga yung mga fault finder, no? Sus, grabe. Buti nga itong si Raffy Tulfo, tahimik ka dyan ha. Pero nag-post siya kahapon na strong 11 raw sila. Anong strong 11? Nagpicture kayo, wala nga doon si Lapid. 'Di ba? Alam nyo, kayo ang nagpagulo dyan sa Senado. Tapos pagbibintangan pa ninyo ang majority na nung si Alan Peter Cayetano na ang Senate President, naging magulo na raw. Hindi nyo matanggap na natanggal si Soto. Kaya ginulo ninyo. Nag-real talk tayo. Dami nyong palusot eh. Mag-real talk. At dahil dyan, itong trust rating ni BBM, lalong bababa yan. Kasi alam naman ng taong bayan na itong si Erwin Tulfo, itong si Ping Lacson, itong si Tito Soto, mga kapartido ito ni Bongbong Marcos nung kampanya. Alam naman po ng taong bayan yan. Kaya itong mga buluyago na yung pasaway na mga 11 senators na itong minority, di nyo ba lubos maisip na kayo ang isa rin sa dahilan bababa ang rating ni BBM? Wala, puro away politikang inaatupag ng mga tao ni BBM. Grabe. Heto, pakinggan naman natin itong opinion ni Atty. Harry Roque. Bakit bumaba ang trust rating ni BBM? Nag-negative. Ito, play. Hello, magandang araw po muli sa inyong lahat. Salamat po dun sa mga sumama sa atin sa pag-cover live ng status conference hearing ni Tatay Digong. Wala masyadong nangyari kasi lang naman yan kumbaga administrative matters para pagdating sa paglilitis, tuloy-tuloy at smooth ang proseso. No? Pero syempre, importante na kapag may ganapin sa hearing ni Tatay Digong, ma-broadcast natin live yan at maintindihan yung mga pangyayari doon sa loob at labas ng hukuman. Pero ngayon naman, pag-usapan natin ang dalawang bagay. Sad-sad ang trust rating ni Bangag sang-ayon po sa SWS. From -3, tumaas. Naging -15. Ibig sabihin, wala nang naniniwala kay Bangag. Wala nang nagtitiwala kay Bangag. Nung sinabi niya na, I will not even address that issue kung siya ay bangag
Yan, wala nang naniniwala. Lahat kami naniniwala, bangag sa'yo, ikaw. Nung sinabi niya na walang sasantuhin sa pag-iimbestiga ng mga nangungurakot sa flood control, walang naniniwala sa kanya dahil alam ng lahat, siya talaga ang punot dulo ng korupsyon sa Pilipinas. Nung sinasabi niya na, pa-ismid-ismid pa siya. Nung tinanong siya tungkol dun sa charter change, walang naniniwala na wala siyang kinalaman dyan dahil alam natin ang magbebenepisyo kapag nag-charter change at walang eleksyon sa 2028, ang bangag. Nasa dugo niya na manatili sa pwesto para magpayaman. Wala talagang kabusugan ang kanilang pangungurakot. At siyempre, ang nais niya, Marcos forever, Marcos 2.0. Hindi pa sapat. Yung halos 20 plus years na naging diktador ang ama niya, abay gusto pa talaga another 20 plus year na siya naman ngayon. Pero ang Pilipinas hindi nakakayanin. Kaya nga napakaganda na SWS, negative 50 na siya. Bakit ko sinasabi yan? Ang SWS po ay pag-aari ng mga Pinklawan na alam natin nakaalyado ngayon ng mga Marcos, bangag. So sa totoo lang, kapag lumabas in a few weeks, siguro sa susunod na linggo ang Pulse Asia, yan ang totoo na walang magic, baka negative 30 pa ang trust rating ni Marcos. Ano ba mga bagay-bagay na dahilan kung bakit sumadasad ang kanyang trust rating? Unang-una, pagiging bangag. Bangag, 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 ngiwi, ngiwi, ngiwi. Ayaw ng tao, ng presidente ay bangag. Dahil kapag ikaw ay bangag, wala kang solusyon na maibibigay sa problema ng taong bayan. Kaya kinakailangan, umalis ka na dyan sa pwesto mo. Dahil ikaw ang problema. Hindi ikaw ang solusyon habang ikaw ay wala sa tamang pag-iisip dahil ikaw ay bangag. Ano pang dahilan sa negative 15? Dahil ikaw talaga ang ulo ng korupsyon. Booking ka na. Ikaw ang nagpapalagay ng mga insertions sa pangtao ng budget at ikaw din ang kumukubra ng 25% sa lahat ng mga proyektong infrastruktura na ikaw ang nag-insert sa pangtao ng budget. At siyempre, yung confidential fund na linalapa in excess of 5 billion annually na walang nakatingin at walang nakakaalam kung paano mo binubulsa yan. Nagtataka ka pa kung bakit negative 15. At siyempre, nandyan din yung kinakaladkad mo sa kuko ng digmaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pamimigay ng teritoryo natin, hindi lang para sa base militar, kundi para maging ammunition factory pa para sa mga Amerikano. Alam niyo yung sinasabi nila na security zone na ang iiral ay Batas Amerika at ang magpapatakbo ay mga Amerikano? Wala pong legal na basihan yan. Ang legal na basihan lamang para magkaroon ng mga base militar rito ay sa pamamagitan ng tratado. Wala naman tratado yan. Sinasabi nila na investment lang daw yan. Investment, bakit hindi umiiral ang batas Pilipino sa loob ng investment zone na yan? Ang gagawin po nila, yung mga microchips na kinakailangan nila para sa kanilang mga bomba, ililipat nila galing Taiwan papunta rito. Dahil pagka nagkaputukan sa Taiwan, mawawala ang kanilang mga supply ng mga microchips para sa kanilang mga bomba. Ganyan po yan. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ng gera, tatargetin din ng mga kalaban ng Amerika yung ammunitions factory na gagawin dyan sa Subic. Yan ang pang-apat na dahilan. Ano pang mga dahilan? Pang-5, walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin at huwag yang sisisihin ang putukan sa gitnang silangan. Dahil bago pa nagputukan, talaga namang problema na ang inflation sa Pilipinas, pinalala lang. At dahil nga wala siya sa tamang pag-iisip, wala tayong solusyon dito sa napakatindi ng problema na pagtaas sa presyo ng bilihin. Pang-6, kakulangan ng trabaho, natural. Dahil nga sa korupsyon, dahil sa pagiging bangagang presidente, wala nang gusto mamuhunan sa Pilipinas. Dahil alam nila na wala naman negosyo rito kung hindi ang mga negosyo ng mga cronies ng mga Marcos at sila lang ang mga yumayaman. At hindi patas, kumbaga, ang playing field. Di ba? Ano pa bang gusto niyong dahilan? Lahat narariyan na. Lahat ng kamalasan sa buhay ng Pilipinas, kagutuman, kawalang ng hanap buhay, mataas sa presyo ng bilihin, lahat yan, maitatrace natin dahil kay Marcos bangag, dahil in the first place, siyang dapat nagbibigay ng solusyon. Walang solusyon na naibibigay. At hindi lang yan. Gusto pang manatili sa pwesto till kingdom come sa pamamagitan nga ng charter change.
Pag-usapan lang natin sandali yung walkout. Wow, ang gagaling ng mga minorya pa. Walkout. Sino mga namuno ng walkout? Yung antivirus na hipokrita. Hipokrita numero 1, antivirus. Pangilinan. Nung si Laila de Lima ay nakakulong, sila mismo nag-sponsor ng resolusyon para makaparticipate si Laila de Lima online. Tapos ngayon kay Bato, tututol sila. Pa-walkout pa. Bakit? Nag-walkout ba yung mayorya nung panahon na sinusulong nila yung resolusyon para kay Laila de Lima? Di ba hindi? Dahil talaga naman trabaho ng mga senadorya, makipagbalitaktakan. Bakit hindi makipagbalitaktakan? Bakit nagwo-walkout? Now, may nagtatanong, ano ba epekto nun doon sa butuhan? Well, alam niyo po, depende yan kung nagkaroon nga ng butuhan. Kung nagkaroon ng butuhan bago sila nag-walkout, motion carried. Pero ang tingin ko po, walang butuhan nangyari. Sila ay nag-walkout bago magbutuhan. Ano pong importansya ng magkakaroon ng butuhan? Kasi kung ang butuhan ay 12-0, there being a quorum, no, nagsimula ang Senado, tuloy-tuloy po ang quorum na yan, hindi mawawalan ng bisa. Pero kung wala pa pong butuhan at the end, bago mag-walkout, tinanong naman ni Tito Soto kung may quorum pa, yun po. Kung hindi nagbutuhan, motion not carried. So sa isang araw pa o sa ibang araw pa, tagbubutuhan muli. Pero yung mga hipokritong antivirus na yan, hipokritong mga pangilinan na yan, si Mr. Noted, napakaganda nung sinabi ni Ligarda. Nung panahon mo, noted ka lang. Ayaw mo akong pasilitain. Pero ikaw, hindi kita sinusupil magsalita. Pakikinggan kita. Kaya lang, huwag kang sasabay habang nagsasalita ako. Di ba? Naku, supalpal ang pangilinan na yan. Mga hipokrita. Kapag kakampi, gusto nila online. Pag hindi kakampi, ayaw nila. Makulong din sana kayo at tingin ko naman darating ang panahon. Naku, ikaw antivirus, pag yan, inisa-isa, hinimay-himay kung ano nangyari sa PhilHealth nung ikay nakaupo dyan, na napakadami mong mga advertisement dahilan para nanalo ka, tignan natin. Matagal po ang prescriptive period dyan. Kaya antayin mo ang panahon mo na ikaw mismo makukulong din. Sigurado ako dyan. Makakarma ka sa lahat ng mga pinagagawa mo, antivirus, numero 1, hipokrita. Abay, nakikipagbalitaktakan pa sa abogado. Totoo naman wala alam sa batas. Lahat naman ang alam niya na sinasabi sa Senate floor ay meron siyang binabasa. Index card o di naman kaya yung telepono niya. Yung kanyang chief of staff ang taga-sulsul sa kanya kung anong sasabihin. Para sa mikropono ng kanyang chief of staff, "Huy, ang binoto ikaw, hindi yung chief of staff mo. Bakit yung chief of staff mo lahat binabasa mo doon? Wala ka sariling utak. Huwag ka sanang tumakbo kung wala ka sariling utak. Kung ang utak mo ay portable, courtesy of your chief of staff. Wala kang karapatang umupo dyan. Dahil ang tao naghalal para doon sa mga tao may sariling pag-iisip, hindi mga tagabasa lang gaya mo. Dapat ikaw talaga nagteatro ka na lang dahil yan ang ginagawa mo. Ang buhay mo sa Senado, teatro ka lang. May script ka, tagabasa ka lang. At pa-acting. Ang pangit pa ng acting mo. Akala mo natutuwa kami sa iyo. Hindi. Bulok. Anyway, salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa Spokes Hour. Maski paminsan-minsan tayo high blood pressure. At talagang busit naman ako dyan sa minoryang yan. Dahil yan ay mga traidor. Mantakin nyo, wala rin nangyari sa Senado. Natake yung Senado. Nagputukan sa Senado. Kasalanan pa ng mga tao na naroon na kamuntik na tamaan ng mga putukan. Di ba mga flip? Yan ba ang hinalal natin? Yan ba ang mga bilyon-bilyon ng kurakot? Na dapat nakikipagbalitaktakan para sa mga solusyon sa problema, pero anong ginagawa? Sabwatan lang sa bangag na presidente. Ay nako, mga Pilipino, gumising na kayo. Kinakailang talaga. Sisantehin ng bangag, buwagin na itong saligang batas nito nang mawala na yung Senado na yan at mga congressman na yan at magsimula tayo from scratch. Sana naman, pag tayo nagkaroon ng pagkakataon na magsimula from scratch, matuto na tayo sa kasaysayan. No more Marcos, no more congressmen, no more senators. Siguro sa susunod, pag-usapan natin kung anong dapat maging itsura ng bagong saligang batas. Samantala, salamat po muli sa inyong patuloy pagtangkilik. Ito po ang inyong spokes ng bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. So ayan
Yan ang version na reaksyon ni Attorney Harry Roque dito sa pagbaba ng rating ni Bongbong Marcos, no? Negative 15. Nakakahiya. So ayan guys, no? Libre kayong mag-comment, mag-react, gumawa ng inyong opinion sa comment section at babasahin natin 'yan. Paki-like and share na lang po, no, para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.